Okay, so medyo marami tayong inis ka pa na araw. Then also na-unload pa yung last na change oil natin. Pero ito na siya, dadaling ko na siya ngayon para makapag-proceed na. Update ko na lang kaya pag nandun na ako. So ayun nga mga dre, nandito na tayo. Sanap na natin yung RFI. Then pahinga muna tayo konti. Kaya pagod-pagod rin maglakad eh. Yan. A few inches later. Kung di ako nagkakamali, nasa 1,568 na kilometers na yung tinatakbo niya. By the way, first change oil na to. Di ko pa kasi nakasikaso to kung ano yung panahon, masyado maulan. Then sunod-sunod yung lakad ko ng mga nakaraan. So pagsasabayin natin in one shot yung pagkabit ng side mirrors. Titingnan natin kung magtutugma plus yung change oil natin. So ito yung existing side mirrors na meron tayo ngayon sa RFI. Then titingnan natin kung magpipit tsaka kung magko-complement yung color na silver mismo dito sa motor na to. Then ito mismo yung actual na paglalabas ng langis mamaya pag change oil tayo. So maganda nga sana masimulan ko na agad ko ngayon. So ayan, cut ko muna yung linya, set up lang ako saglit. Okay, bye. Kaya na unti-unti ng gaano nagpupulo. Although hindi ko lang focus na to, pero sige. Ang kailangan muna natin kasing gawin dito is saan tong kabila. Kasi bukod dito sa ilalagay natin, kasi dito yun lang is kailangan din natin kasi iipan yung loob para ma-sure natin na lalabas talaga lahat yung langis na meron sa loob. Okay, so medyo nagkagalos lang tayo ng konti, pero di naman masama nangyayari talaga yan. Bukasan ko na lang mamaya pagdating ko dun. So ayun, medyo maliit na naman to. Rule number 1, pag mag-change oil kayo, kapag once na tatanggalin nyo yung langis nyo, make sure dapat na drain or ubos dapat yung laman ng makina nyo langis. Then also, second thing, before nyo i-insert or i-plug ulit tong pinaka tornilyo nya, make sure nyo muna dapat na malinis muna ito. Ganun din nyo sa dipstick. Then dapat alamin nyo muna yung actual na measurement nung sukat nung mismong kung ilang liters ba ang kailangan na langis na maisalpak dito sa loob ng motor before kayo mag-start, kasi mahirap na magpasobra tsaka mahirap din maglagay ng kulang, kasi pwede rin kasi maka-apekto yan sa makina ng motor ninyo. So yun yung mga bagay na dapat yung tatandaan. So ngayon, ano-ano nga ba yung mga way para makapag ma-drain nyo ng maayos yung inyong makina or matanggal lahat ang langis sa loob ng makina nyo. So first thing, meron kayong isang way na pwedeng gawin, which is unang-una itagilid yung motor ninyo
Kung kayo lang naman mag-isa po, pwede nyo naman gawin yan. So katulad lang neto. Ayan, so may mga natubo pa na ilan pang mga residue. So ibig sabihin hindi pa totally nasisimod yan. Pangalawa, katulad ng ginawa ko kanina, inihipan ko yung actual na makina dun sa mismong pasukan ng langis. Which is yun, binuksan ko yung dipstick niya. So nakapakadali na naman kasi buksan yung dipstick niya para at least makita nyo lang mismo kung paano ko siya ginagawa. Ngayon, kung may available naman kayo na compressor sa bahay or na pwede naman nakahinto lang din kayo sa mekaniko or sa mismo, pwede nyo gamitin yun. Mas mainam na meron nga kayong ganun kung tutusin eh. Bakit? Kasi mas madali na lang para sa inyo yung mag-drain ng ng makina o mag-drain ng langis sa makina ninyo kaysa ihipan nyo. Kasi yun, mas malakas ang pressure ng hangin na po pwede pumasok sa loob. Tsaka at least tutok na tutok kasi talaga yun. So, ayun, tingnan natin mabuti kung marami pa. Hirap kasi itagilid ito, baka mamaya matumpa ng todo eh. Ayan, oh. May konting patak-patak pa. So, tingnan natin. Buka nating ipan. So, ito yung dipstick nya. So, halos medyo marami pa rin palang langis to. Pero although kailangan na talagang palitan kasi gawa nga ng sobrang dumi na. So nakikita nyo naman kanina sa video yung sinalong yung coke na hinati ko. Then yun nga, kailangan muna natin gawin, ipa muna ito paloob. The next day. So yun nga na mga dre, so pasensyahan nyo na naputol at nakat yung video natin dun sa currently na pag-drain nung langis dito sa makina natin. Then pero sige, turo ko na rin yung iba sa inyo. Although nabanggit ko naman na kailangan before nyo lagay ng langis, kailangan talaga i-drain nyo muna talaga yung makina ninyo. Then at the same time, pag once na completely drained na yung makina ninyo, ang una nyong gagawin, kailangan i-make sure nyo na yung nut dito sa ilalim, ito mismo, kailangan malinis yan before nyo siya ibalik or isalpak pabalik. Then ganun din dito sa dipstick. Pero eventually, before nyo ibalik yung dipstick, kailangan i-insert nyo muna yung bagong langis na ilalagay nyo dito sa loob ng makina nyo. So ang sukat ng langis na kailangan nyo ilagay dito sa loob ng makina ng RFI is 800 ml or 800 milliliter. So yun, kailangan i-make sure nyo muna na malinis lahat yung takip before nyo ibalik, tapos saka nyo na isasalpak yung langis. So hindi naman to basta-basta masasalpak lang. Ang kailangan nyong gawin lang mismo dito kapag pagka maglalagay kayo ng langis, make sure nyo na meron kayong malinis na imbudo para maipasok nyo ng direkta lahat ng langis na kailangan nyo dito sa loob ng makina nya. So after that, syempre hindi naman agad-agad matatapos yon. So gaya ng sinabi ko, kailangan i-start nyo muna yung makina ng motor nyo once na nakumpleto nyo na yung pag change oil ng motor. Sorry, inak ko na lang bigla. Ginawa ko na lang para at least meron tayong demonstration dito kahit paano. So at least 5 to 10 minutes. Parang processor lang din ng cold start yan. So kailangan yung gawin kasi dyan is paangatin or ikutin yung gasolina sa loob mismo ng makina ninyo, tapos para at least umangat ulit yung para umangat yung bagong langis na ilalagay ninyo sa loob mismo ng motorsiklo ninyo. So ganun lang. Ayun, so bale yun na lang muna, no, mga tre.
Sa ngayon, abangan nyo yung magiging next episode natin. Okay, so yun nga na mga dre. So ito na naman isang part naman ng content natin na to. So which is, itong side mirror na to is yung something to pick continuation lang naman doon sa pagkabit natin. Pero this time, hindi na natin siya ikakabit mismo sa RFI. Gawa nga ng okay, so ayun na nga no. So sinimulan nyo natin baklasin or ilabas sa karton itong Seiko, itong actual side mirror. Then ito mismo yung furniture niya. So kung napapansin nyo, medyo yung mga big lang siya. So yun nga, ano naman, konting damage sa ano niya, switch para dun sa auxiliary light, which is ito nga, hindi ko pa siya ma-open. Dito siya sa baba, yan, auxiliary light din. Tapos ito yung pinaka-switch niya, naka-domino switch yan. Tapos paano ang problema lang dito is kung paano ko sasalpak yung actual na switch na to gamit yung side mirror. Pero by the way, may solusyon tayo dyan. Lagi naman tayo may solusyon para ikabit ang lahat ng mga bagay-bagay na to. So yun, simulan na muna natin.